Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po muli si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito po, bago tayo magsimula ay muli pa ako magpapasalamat sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay, panunood at pag-promote ng ating mga video analysis at video talakayan dito kay Ka Eric sa ating YouTube channel. No? And then maraming salamat also for campaigning and promoting our channel para dumami din po ang subscribers at lumawak din po ang ating viewership sa mga nanonood ng ating mga videos dahil hindi ko po yan makakayanan na mapalaganap at mapalawak ang ating maaabot kung hindi nyo po tutulungan ang ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Malaking tulong na rin po yan sa pag-survive ko para sa aking pamilya at para na rin po sa pagsusulong ng ating advocacy. Sa lahat po na nagtatanong kung papaano makapagbigay ng sincero kahit maliliit lang na mga pagtulong sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Movement, you can send GCash 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos. The amount does not matter much, no? Ang inyong sinseridad, ang inyong taus-pusong pakikipagkaisa will matter most. No? So, ang GCash line na ginagamit po para sa ating advocacy support line ay 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang pangalan sa GCash. Yan na rin po ang ating line of coordination. Kailangging po yan ng numero. Mga kababayan, kamakailan lamang po ay parang maghuramentado at parang lumabas sa kanyang balak, no? Si Rapi Idol daw, Tulfo. No, parang mag-Incredible Hulk siya, no? Sa pagkagalit niya nang sinisigaw-sigawan niya at dinuduro-duro sa Senado ang mga opisyal ng Meta. Ang Meta po, ito yung kumpanya na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Facebook platform sa social media. So galit na galit siya pati sa mga taga-TikTok, no. Siguro mga country representative 'yon ng kumpanya ng Meta at TikTok sa Pilipinas at ng mga social media platform. Na parang luluwa ang mata niya na kulang na lang sugurin niya at pagbugbugin niya. Bakit daw hindi natatanggal kaagad at patuloy pa rin nagiging viral at kumakalat ang di umano ay viral sex video ni Marcos, ni Lisa Araneta na itinuturo ng ilang vloggers kagaya ni Maharlika at nila Dean Chase, pati po itong allegedly ay si Marcos din na tumitira ng droga, no? So, yun po ang konteksto na halos lumuwa ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa sobrang sipsip at pagka-overacting ni Rapi Tulfo. Kaya nagtawanan na lang yung ilang nanonood doon sa hearing na yon sa kanyang pangbabastos at pang-atake at pang-iinsulto sa mga opisyalis ng kumpanya ng Facebook o Meta at ng iba pang social media platform. Ang tanong ng mga mamamayan, bakit gano'n na lang makareact si Rapi Tulfo? Hindi naman gano'n ang reaksyon niya at ng kanyang kapatid at ng iba pang mga kaalipores nila na senador kung ang pinag-uusapan ay ang malubha at malawakan, organisado at tuloy-tuloy na pandarambong at pagnanakaw at korupsyon sa kaban ng bayan na ang pasimuno si Marcos at si Romualdez. Bakit tahimik sila? Bakit tamimi itong si Rapi Tulfo? Kagaya ng kanyang pagporma-pormahan, sa una lang pala yung investigasyon niya sa sinasabing sinisindikato ng PCSO nila Mel Robles ang mga bulahan at resulta ng loto sapagkat pinagkakakitaan ng sindikato nila Marcos ang PCSO, yung mga lottery, no, ang draw. Unang hirit lang nang binisita siya ni Mel Robles, ang PCSO General Manager, biglang natameme, no, si Rapi Tulfo. Dito sa malawakang iskandalo ng tinatawag na crime of the century, itong plunder and corruption na ginawa nila Marcos at Romualdez, with more than 1 trillion pesos na nawawala sa kaban ng bayan, lalo na sa flood control projects na ginawang ghost projects. Karamihan, walang imik,
walang boses, naging pepe, bulag at bingi. Itong Rapi Tulfo na sobrang sipsip sa paghalik sa talampakan ni Marcos, no? Of course, for political favor, and alam natin yan. May mga proyekto, mga pundo yan na nilalabi itong kolokoy na ito. Yan ang kalakaran dyan eh. At nagmamagaling, siyempre, grandstanding, may mga media eh. Ang tanong, bakit ikaw ang nagre-react? Hindi nga nagre-react, ini-ignore ni Marcos at ni Lisa Araneta itong mga ibinubunyag at pinapanindigan ng dalawang vloggers na ito na si Maharlika at si Dean Chase sa Amerika, na hawak nila daw ang ebidensya di umano sa mga sex videos na ito at sa mga aligasyon ng pagdudurog ng droga ni Marcos sa Amerika at ng kanyang grupo noong nakaraang taon o the other year, no, yung 2024. So bakit hindi nagre-react dito? Nang ganon katindi si Marcos at si Lisa Araneta, samantalang kung makareact si Tulfo, wagas na wagas. Hindi ka nga nakapyok ng ibinulgar ka ng isang sexy babes, no? Sa Viva Max na nagbibigay ka pala ng tip ng how much? 350,000. Pero kung makaasta ka ay napaka maawain mo, napaka malambot ang puso mo sa mahihirap. Gimmick mo lang yun para pagkakitaan ng mahihirap. Ginagamit mo yun sa social media mo. Ang tanong ngayon sa iyo, ano ang mayroon dito sa mga sinasabi ni Maharlika at nila Dean Chase? Bakit ganon ka makareact? Bakit atat ka na buljakin ang taga Facebook management sa Pilipinas dahil hindi natatanggal ang video di umano na sabi mo fake? Bakit fake? Ikaw ba ay may forensics digital capacity? Ikaw ba ay pinailalim mo ba yon sa forensic security analysis? Bakit nasabi mong fake? At ang malaking tanong ng taong bayan sa iyo, maliban doon sa sinabi ko kanina, mga kababayan, na hindi ka nga makapag-react ng maayos at matino, ng may tamang paninindigan hinggil sa pagkukundina dapat na ginawa nyo at pagsingil ng pananagutan mula kay Marcos at kila Romualdez sa mahigit 1 trilyong pesos na pinagnanakaw nila at pinagdurubo sa kabanang bayan. Maliban doon at mamimi ka na at pipibulag at bingi kayo, bakit ikaw ang dapat magpaliwanag? Ano ka ba? Inutusan ka ni Marcos? Inutusan ka ni Lisa Araneta na ikaw ang mag-atake sa Facebook at sa YouTube o sa mga social media platform? What is your role? Kung maka-react ka, parang wagas na wagas, ano? Subalit, alam natin na yan ay pagsisipsip lamang. Wala namang ibang dahilan kundi ang pagpapasipsip mo kila Marcos at kila Romualdez. But the question is, if indeed fake yan, sabi mo, na hindi mo naman ipinadaan sa forensic security analysis and evaluation ang sinasabi mong video, o bakit hindi kayo nagsasampa ng kaso? Dahil ikaw naman ang gustong umarte-arte dyan, na parang ikaw ang pinagbigyan ng otoridad para maging tagapagtanggol ni Marcos at Lisa Araneta sa malala at nakakahiyang iskandalo na yan, o ba't di ka magsampa ng kaso? Laban sa Facebook o Meta, laban sa Google, laban sa TikTok, at habulin mo si Maharlika at si Dean Chase kung ikaw ang nagsisilbing representante ni Marcos at nila Lisa hinggil sa issue na ito. Pero wag mong gamitin ang pagtapang-tapangan at kabastusan mo sa Senado sa pag-atake mo dito sa mga representante ng Facebook company na ito, ang Meta, at mga kasama nila para ipakita mo na may otoridad at poder ka. Tamimi ka naman pagdating sa totoong issue. Yun nga, sa PCSO, hindi ka naman nakaporma doon sa investigasyon mo. Wala na. Nawala na parang bula, no? Pinagtawanan ka tuloy ng taong bayan. Binibiro ka tuloy na maleta ba? No? So, ito talagang mga Tulfo brothers, at lalo na si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo, ginagamit nila ang Senado para sa kanilang personal na pangpolitikang agenda, hindi para isulong ang kabutihan ng taong bayan. Ano? Siyempre, alam naman natin po, nag-aambisyon yan si Rapi Tulfo na either maging vice president o maging presidente din. Kagaya ng kapatid niya na si Sylvester Bendalo Tulfo. Sylvester dahil yan pong ginamit niyang pangalan sa questionably fraudulent application and acquisition niya ng US passport
na isinurrender niya dahil na-booking siya na may iba pa pala siyang passport at hindi pa malinaw kung ano ang kanyang status sa pagkakuha niya ng fraudulent and anomalous US citizenship niya. Kaya Erwin Sylvester Bendalo Tulfo. Nagsama talaga itong mga kulukoy na to sa Senado, no? Pati yung kanilang Senate President, Itbulaga Senator din, mga kababayan. Now, let's go dito sa pananahimik ng Malacanang. Bakit hindi sila nagsasampa ng kaso o ano pa mang hakbang na mapanagot kung mayroong ginawang kriminal na mga aksyon sila Maharlika at itong si Dean Chase na mga vlogger na nakabase sa Amerika, o bakit walang kaakibat na legal action si Lisa Araneta at si Bongbong Marcos Jr. kung hindi totoo at ginawan sila ng malisyuso na mapanira na uri ng mga material sa kumakalat kunwari na sa social media na video nila ng isang male prostitute na binayaran di umano, na in-interview pa ni Dean Chase ang kanyang naka-half exposed lang ang mukha, at lumalabas na mayroong mga iba pang ebidensyang hawak itong si Dean Chase at itong si Maharlika, kung kaya malakas ang loob nila na ipaghamunan o makipaghamunan kay Marcos at kay Lisa na sige, kasuhan nyo kami para magkaalaman sa korte. O bakit hindi yan ginagawa, Rafi Tulfo, na mag-asawang Lisa at Marcos Jr.? Kung indeed ang sinasabi mo ay walang humpay ang paninira sa mag-asawang ito, hindi naman po kagagawa ng taong bayan yun, you know? Kung may kumakalat na mga videos kagaya po ng pagdudurog ng droga ni Marcos Jr., kagaya po nitong sinasabi ni Rafi Tulfo na pinababayaan lang ng Meta, ng Facebook platform at iba pa pong mga social media platforms ang pagpapahiya sa presidente. Aba, naapektado ka, pinapahiya nyo rin ang presidente ng China. Pinapahiya nyo ang ibang mga leaders ng ibang bansa, lalo na sa China. Tapos ngayon, kung kumakalat itong video na hindi naman kagagawan ng iba pa, kundi mismo ito ay mga naka-identify na mga vloggers, bakit hindi kayo gumawa ng hakbang legal upang mapanagot at maparusahan nyo si Maharlika at itong si Dean Chase? If indeed, you are so concerned like the way you are overacting, OA na OA, dito sa pagtatanggol mo kay Marcos at kay Lisa. Mga kababayan, may kasabihan po tayo na kapag totoo, ay pwede namang patayin mo na lang sa pamamagitan ng pananahimik. Dahil wala ka namang maipaliwanag, at kung nagpaliwanag ka pa dahil totoo, magsisinungaling ka. At kapag nagsinungaling ka, mabibisto ka. Yan ba ang sitwasyon ni Marcos Jr.? Na mabibisto siya at marami pang makakalkal sa kanya kapag nag-engage siya sa public discourse and public discussion laban kay Maharlika at dito kay Dean Chase na ito. So, kaya minabuti nilang i-ignore para sa pag-akala na ito ay mawawala din. Subalit, nagmamaktul at halos magoromentado si Rafi Tulfo nang sinabi niya na nandyan pa rin, makikita pa rin sa social media ang kumakalat ng mga videos na ito na nakakapanira sa pangalan, integridad, hindi lamang ni Marcos Jr. kundi ng ating bansa dahil siya ang presidente at pinuno ng ating gobyerno at ng ating buong bansa. Ang tanong, bakit hindi nga nagre-react? Hindi nagpapaliwanag si Marcos Jr. bakit patuloy na kumakalat ang ganitong iskandalo laban sa kanya at sa kanyang asawa? That is the main question. Bakit ang nagre-react ng overacting sila Tulfo? So, may katanungan ngayon ang taong bayan, siguro totoo ang pagbubunyag na ginawa nila Maharlika at nila Dean Chase hinggil po sa sex video group scandal and drug groupie scandal nila Marcos at nila Lisa Araneta sa Estados Unidos. Huwag nating kalimutan na inignore din po ni Lisa Araneta at nila Marcos kung bakit namatay at mayroong findings ang coroner, parang medical legal officer yan, doon sa Amerika, sa San Francisco yata ito, sa Amerika, nang mamatay po itong si Paulo Tantoco. Kasama sa entourage ito ni Lisa Araneta at ang labasan po ng mga impormasyon ay drug overdose at may group sex pa. So mukhang na-exhaust
So sa sobrang pagod ay nagkaroon ng cardiac arrest dahil kargadong-kargado ng droga. So nagpaliwanag ba dito si Marcos Jr.? Hindi. Nagpaliwanag ba dito si Lisa Araneta? Hindi rin po. Inantay lang nilang mag-die down ng issue at matabunan ng iba pang mga sumusulpot na mga issue at iskandalo upang nang sa ganon ay hindi nila mapanagutan ang mga ganitong uri ng nakakahiya at kalapastanganan na uri ng pagkakasangkot sa iskandalong ito. Ito na naman, itong kay Dean Chase at kay Maharlika, ang nagre-react si Rapi Tulfo. At yan po sabi ko ay tatlong bagay nagpapasipsip, may hinihingi na pabor at pondo at proyekto, at ang pangatlo ay talagang nasa nature o ugali na ni Tulfo at ng kapatid niya ni si Erwin ang mag-grandstanding kahit baluktot at bulok ang mga pananaw at ideya na kanilang binibitbit. Ayan, mga kababayan. So, abangan natin po kung ano ang hakbang na gagawin nila Marcos at Lisa Araneta dito sa panawagan ngayon na sagutin at ipaliwanag nila kung bakit sila palaging nasasangkot sa iskandalo ng group sex, may mga prostitute na hina-hire, at droga every time na may mga travel sila, lalo na po doon sa Estados Unidos. What are the organizations or what are the groups na nakakasalamuha nila outside of the official function niya during the time na siya ay presidente? Sa gabi o sa madaling araw, sinasabi nila Maharlika at Dean Chase ay nagkakaroon sila ng mga party ng cocaine at iba pang droga at may mga male prostitute na nagsiservis kina Marcos Jr. Mga seryoso po yan na aligasyon. Seryoso yan na akusasyon mula dito kay Maharlika at kay Dean Chase. Ngunit hindi natin nakikita ang seryosong reaksyon din at kahit man lang magpaliwanag at sumagot si Marcos Jr. at pati ang asawa niya na nasasangkot dito dahil siya po ay presidente ng bansa at nadadamay at nadadawit ang integridad ng ating gobyerno at ng ating buong bansa kung mananatili po ang ganyang uri ng iskandalo na nakadikit sa pagkatao ni Marcos at ng kanyang asawa na si Lisa Araneta. The best thing to do is to explain. And if these are not true, and then panindigan mo na hindi totoo, habulin mo Marcos Jr. and Lisa Araneta, habulin nyo ng kaso at iba pang hakbang legal upang mapanagot nyo si Maharlika at si Dean Chase dahil sina-challenge kayo na kaya nilang patotohanan ang kanilang mga sinasabi na mayroong naganap na sex group orgy sa group sex scandal, nag-hire ng mga prostitute, $40,000 per male prostitute, at iba pa na mga ebidensyang ipinapangalandakan ni Maharlika at ni Dean Chase, subalit ayaw i-confront ni Marcos at ni Lisa. At ang umatake in behalf of Marcos Jr. and Lisa Araneta, itong si Rapi Tulfo, na puno din po ito ng mga pananagutan na hindi pa niya naipaliwanag din sa taong bayan. Subalit ngayon, dumadaan po sa kanya ito pong mga pagtatanggol kay Marcos at kay Lisa, kung kaya gano'n na lang siya makareact na parang maguramentado siya sa sobrang OA niya doon sa mga opisyal ng Facebook or Meta at iba pang social media platform dahil sa tingin niya hindi seryoso daw na protektahan si Marcos at ang kanyang asawa kung bakit tuloy-tuloy pa rin na nakikarry o na isi-share at kumakalat pa rin ang naturang, sabi ni Rapi Tulfo, fake videos yun. Ikaw na naman nagsasabi na fake yun. Unless there will be an authority or an organization na magdideklara kung ano ang status ng sinasabi na yon na videos at mga ipinakita ni Maharlika at Dean Chase, until then na walang counter rebuttal and scientific finding na fake yon, according to the position na sinasabi ni Rapi Tulfo, mananatili ang pagdududa sa kaisipan ng mamamayan that indeed nasasangkot sa ganitong karumaldumal na iskandalo sila Marcos at ang asawa niya every time na sila ay may travel abroad, may drugs, may party and group sex. So, yan ay
katungkulan ni Marcos na ipaliwanag sa taong bayan at panagutan ang kanyang mga pagkakamali na ito dahil nga ayon kay Maharlika, hawak nila ang ebidensya na mayroon sila, kaya sila malakas ang loob na hinahamon si Marcos at si Lisa na magsampa ng kaso lalo na sa Amerika, mga kababayan. So siguro hindi nakatiis si Tulfo, kaya siya ang nag-arti-artihan na parang tagapagtanggol ni Marcos at ni Lisa Araneta. So ngayon, ang tanong ng taong bayan, nawala ba ang pagdududa ng taong bayan na naghahanap ng kasagutan at pagpapaliwanag mula kay Marcos Jr.? Dahil hindi po ito ang unang mga pangyayari na mayroong iskandalong kinasasangkutan si Marcos at ang kanyang asawa. Now, ang question ng taong bayan, bakit? Hindi pwede magmaang-maangan, hindi pwede mag-angas-angasan si Marcos at sasabihin nila wala kaming tungkulin na magpaliwanag sa tao. Dahil fake yan at hindi totoo. No! People are starting to doubt itong counter-attack ng propaganda nila Tulfo na fake yun. Eh kung fake nga, bakit walang aksyon upang mapanagot ang kriminal na ginawa nila Maharlika at Dean Chase kung sa tingin ni Marcos at ni Lisa ay totoo na tama ang kanilang pag-deny, edi may pananagutang kriminal. Kung ganon sila Maharlika at sila Dean Chase. At hindi yan kayang i-provide na mga kasagutan ng sip-sip na mga pahayag na ginawa ni Rafi Tulfo na sobrang bilib din sa kanyang sarili at naging sip-sip na ng tuno-tudo kay Marcos para lamang manatili ang political favors and other benefits na nakukuha nila mula sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Mga kababayan, abangan po natin ang susunod pang mga episode ng video analysis at video talakayan ni Ka Eric. And by the way, tumaas na naman muli ang average rating of approval and trust ng mga Pilipino kay Sara Duterte among all officials of government. Nilampaso niya si Marcos Jr., sila Romualdez at iba pa. And the highest official with highest rating in the trust and approval rating na ipinalabas ngayon ng SWS ay si Sara Duterte. Pag-usapan din po natin yan in other episodes ng video analysis at video talakayan. Huwag nating kalimutan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.